Sa madilim na silid, ang oras ay tila huminto. Ang katahimikan ay bumabalot sa paligid, habang ang malamlam na liwanag ng buwan ay sumisilip sa bintana. Ako si Adrian, isang karaniwang tao na naglalakbay sa mga pangarap na puno ng hiwagat takot. Ngunit sa gabing ito, ang aking pangarap ay tila hindi pangkaraniwan. Sa pagpasok ko sa bangungot, tila ako'y naglakbay sa isang mundo na puno ng mga anino. Hindi ko maipaliwanag ang kaba sa aking dibdib habang ako'y patuloy na naglalakad sa walang katapusang dilim. Sa gitna ng kawalan, naramdaman ko ang pag-ikot ng hangin sa paligid ko. Bigla, isang matinding init ang bumalot sa aking mga kamay. Ang init na ito ay hindi karaniwan. Ito'y parang apoy na bumabalot sa akin. Nagising ako sa aking kama, pawisan at hinihingal. Ang silid ay puno ng malamig na hangin, ngunit ang aking mga kamay ay tila may kakaibang init. Sa pagtingin ko sa aking mga palad, nakita ko ang nagliliyab na apoy na tila sumasayaw sa aking mga daliri. Ang takot ay agad na bumalot sa akin. Paano ito nangyari? Bakit ako nagising na may apoy sa aking mga kamay? Sa mga susunod na araw, sinubukan kong intindihin ang kakaibang kapangyarihang ito. Sa tuwing ako'y magagalit o magkakaroon ng takot, ang apoy ay muling lumilitaw sa aking mga kamay. Pinilit kong itago ito sa aking pamilya at mga kaibigan. Natatakot na baka ako'y ituring nakakaiba. Ngunit ang kapangyarihang ito ay tila hindi maitatago. Sa bawat paglipas ng oras, ang apoy ay tila lalong nagiging malakas. Isang araw, habang ako'y naglalakad sa kalsada, isang insidente ang nagbago sa lahat. Isang bata ang naglalakad sa gilid ng kalsada. Tila nawawala at umiiyak. Sa aking paglapit, nakita ko ang isang sasakyan na walang kontrol na papalapit sa kanya. Ang takot ay agad na bumalot sa aking katawan at sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang apoy sa aking mga kamay ay biglang lumitaw. Sa isang iglap, tinutok ko ang aking kamay sa sasakyan at ang apoy ay lumabas, bumalot at tila nagpatigil sa paggalaw ng sasakyan. Ang bata ay ligtas, ngunit ako'y natulala sa aking nagawa. Ang mga tao sa paligid ay nagtinginan, ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagkamangha. Paano ko ito nagawa? Ano ang ibig sabihin ng kapangyarihang ito? Sa gitna ng kanilang mga titig, ang isang lalaki ay lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at kaguluhan. May kapangyarihan ka, sabi niya, at hindi mo alam kung gaano ito kalaki. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang aking buhay ay nagbago sa isang iglap. At ngayon, ako'y nasa isang landas na puno ng hiwaga at pangganib. Ngunit paano ko matutuklasan ang buong potensyal ng aking kapangyarihan? At ano ang impormasyon na dala ng lalaking ito tungkol sa aking kakayahan? Sa kanyang paglapit, isang lihim ang kanyang ibinulong sa akin, isang lihim na magbabago sa aking buhay, magpakailanman. Ang mga salitang ito ang magiging simula ng aking paglalakbay sa mundo ng mga mandirigmang may kapangyarihan. Ang takot at kaba ay bumalot sa akin, ngunit ang aking determinasyon ay mas malakas kaysa kailanman. Ngayon, ako'y maglalakbay sa mundo na puno ng misteryo, kasabay ng apoy na bumabalot sa aking mga kamay. Nagising ako sa tunog ng mga ibon na kumakanta sa labas ng aking bintana. Ang kanilang mga huni tila isang paalala na ang mundo ay patuloy na umiikot kahit pa ako'y nababalot ng misteryo. Ang mga sinag ng araw ay pumasok sa silid. Pinapainit ang aking balat, ngunit hindi ko maiwasang maramdaman na ang init na iyon ay nagmumula sa loob ko. Ang apoy sa aking mga kamay ay isang palatandaan na ang bangungot na iyon ay hindi basta-basta panaginip. Ito'y naging aking realidad, isang kapalaran na hindi ko pinili. Habang ako'y nagmumuni-muni,
Isang kakaibang damdamin ang umusbong sa aking kalooban, isang pagnanasa na tuklasin ang kakayahan ito. Sa kabila ng takot na baka ako'y makasakit, naroon ang isang bahagi ng aking sarili na nagnanais malaman kung ano ang kaya kong gawin. Sa kabila ng lahat, sino ba naman ang hindi magnanais na makilala ang sarili sa bagong liwanag? Nagpasya akong pumunta sa gubat sa likod ng aming bahay. Sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, naramdaman ko ang pagyakap nito sa akin. Tila sinasabi na ako'y bahagi na nito. Ang mga puno'y taas noo sa kanilang pagkakatayo. Ang kanilang mga dahon ay sumasayaw sa hangin. Dito, sa pusod ng gubat, sinubukan kong muling ilabas ang apoy sa aking mga kamay. Sa unang subok, wala akong naramdaman. Ngunit sa pangalawa, isang init ang nagsimulang bumalot sa aking palad. At sa isang iglap, bumulwak ang apoy mula rito. Ito'y parang isang masiglang bulaklak na nagmulat sa ilalim ng araw. Hindi ko may paliwanag ang ligaya at takot na nagsimulang maglaro sa aking puso. Ang apoy ay naging bahagi ko, ngunit ito'y tila may sariling buhay. Sinubukan kong kontrolin ito, ngunit sa bawat paggalaw ng aking kamay, ang apoy ay sumasayaw, tumatalon, at minsan ay tila nag-aalangan. Parang ako'y isang mandirigma sa gitna ng digmaan, hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sariling kapangyarihan. Sa kalagitnaan ng aking pag-iensayo, nakarinig ako ng mga yabag. Mabilis kong pinatay ang apoy at nagkubli sa likod ng isang puno. Ang aking puso'y tumibok ng mabilis. Baka ako'y natagpuan na ng kung sino mang maaaring may malasakit sa aking bagong kakayahan. Mula sa likod ng puno, nakita ko ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay puti na parang ulap at ang kanyang mga matay tila may alam na hindi ko pa nalalaman. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga hakbang ay maingat at puno ng pag-iingat. Alam kong narito ka, aniya. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Huwag kang matakot. Ako'y narito upang magturo sa iyo. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, lumabas ako mula sa aking taguan. Sino ka? Tanong ko, ang aking tinig ay nanginginig. Ako si Haran, tugon niya. Ako'y isa sa mga bantay ng apoy. Matagal na kitang hinihintay. Ang kanyang mga salita ay tila may bigat na bumagsak sa aking balikat. Paanong may bantay ng apoy? At bakit ako? Ang iyong kakayahan ay handog, ngunit ito'y kasabay ng responsibilidad. Maraming nais ang apoy, ngunit iilan lamang ang may karapatang magtaglay nito. Ikaw ay pinili, ngunit ang pagpili ay may dahilan. Ang kanyang mga salita ay pumukaw ng kuryosidad sa aking isipan. Bakit ako? Tanong ko, hindi mapigilan ng sarili. Ang iyong kapalaran ay nakaukit na sa mga bituin, ngunit hindi lamang ikaw ang may kakayahan. Ikaw lamang ang may purong puso upang gamitin ito para sa kabutihan. Habang kami nag-uusap, naramdaman ko ang bigat ng kanyang sinasabi. Ako'y bahagi ng mas malaking kwento, isang laban na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit bago ko pa man siya muling makausap, isang malakas na tunog ang dumating sa aming kalagitnaan. Ang lupa'y umuga. Ang mga punong kahoy ay nag-ingay. Sa likod ni Haran, nakita ko ang isang nilalang, isang mandirigma na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Tila sinisilaw ang paligid. Haran, sigaw ng mandirigma. Ang oras ay dumating. Ibigay mo sa akin ang tagapagmana ng apoy. Mabilis akong hinila ni Haran, ngunit ang mandirigma ay mabilis ding nakalapit. Ang kanyang mga kamay ay may kakaibang enerhiya, hindi apoy, kundi tila isang malamig na liwanag na nagbabanta sa akin. Ako'y nagising sa isang bangungot, ngunit ngayon, ang bangungot ay tila nagiging katotohanan. Sa isang iglap, kami naglaban. Ang apoy sa aking mga kamay ay bumalik, ngunit ang kanyang liwanag ay mas malakas. Nasa bingit kami ng pagkatalo.
nang biglang bumagsak ang isang sinag ng araw sa akin at naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na nagmula sa aking kaloob-looban. Ngunit bago ko pa man lubos na maintindihan ang nangyayari, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Ang lahat ay nawala sa isang nakabibinging katahimikan at sa aking harapan, si Haran ay naglaho. Ako'y nag-iisa, harap-harapan sa mandirigma, at sa likod ko, ang gubat ay tila nagbabantang bumagsak sa apoy. Ang oras ay dumating upang ipaglaban ang aking kapalaran. Ako'y nagising sa isang mundo na tila ba'y hindi ko nakilala. Isang mundong puno ng misteryo at panganib. Matapos ang bangungot na tila walang katapusan, natuklasan kong may kapangyarihan pala akong hindi ko kailanman naisip na magkakaroon. Ang kakayahang maglabas ng apoy mula sa aking mga kamay. Noong una, takot ang bumalot sa akin. Paano ko hahawakan ang ganitong kapangyarihan? Paano ko maipapaliwanag ang nangyari sa akin? Subalit, sa paglipas ng mga araw, unti-unti kong natutunan kung paano kontrolin ang apoy. Sa panahong iyon, natuklasan ko rin ang tunay na dahilan kung bakit nangyari ito sa akin. Sa isang lumang aklat na aking natagpuan sa silid-aklatan ng aming bayan, nabasa ko ang tungkol sa isang sinaunang lahi ng mga mandirigma na may kakayahang magmanipula ng iba't ibang elemento. Sila'y kilala bilang mga tagapangalaga ng kalikasan, mga nilalang na may tungkulin na protektahan ang mundo mula sa kasamaan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa aking silid, dumating sa akin ang isang kakaibang pakiramdam. Parang may tumatawag sa akin mula sa malayo. Hindi ko maipaliwanag, ngunit alam ko sa kaibuturan ng aking puso na kailangan kong sundan ang tawag na ito. Sinundan ko ang pakiramdam na iyon at napunta ako sa isang kagubatan sa labas ng aming bayan. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan ko ang isang lumang altar na nababalot ng mga halaman at puno. Sa ibabaw ng altar, may nakaukit na simbolo na pamilyar sa akin. Ang simbolo ng apoy. Bigla, naramdaman ko ang init sa aking mga kamay at nang ipatong ko ang aking mga palad sa altar, nagliwanag ito. Sa isang iglap, isang matandang lalaki ang lumitaw sa harapan ko, tila ba'y mula sa hangin. "Ikaw ang pinili?" sabi niya, habang nakatingin sa akin nang may matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking mga balikat. "May paparating na panganib," patuloy niya. "Isang nilalang na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa ang magigising. At ikaw ang may kapangyarihang pigilan ito." Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Paano ko haharapin ang isang nilalang na hindi ko pa nakikita? "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong ko sa kanya, puno ng pag-aalala at kaba. "Matutunan mo ang kapangyarihan ng apoy," sagot niya. "Ngunit hindi lamang apoy ang kailangan mo. Kailangan mong hanapin ang iba pang tagapangalaga. Magkakaroon ka ng mga kakampi sa labanang ito." Nang siya'y maglaho, naiwan ako sa kagubatan na puno ng tanong at takot. Ngunit alam kong kailangan kong kumilos. Ang una kong hakbang ay hanapin ang iba pang tagapangalaga. Ngunit paano ko sila hahanapin? Saan ko sisimulan ang aking paghahanap? Sa mga sumunod na araw, ginugol ko ang aking oras sa pag-aaral ng aking kapangyarihan at sa paghahanap ng mga palatandaan. Sa aking paglalakbay, nakilala ko ang isang babaeng may kakayahang kontrolin ang hangin at isang lalaking may kapangyarihang manipulahin ang lupa. Sila ang naging aking mga kakampi at sa kanilang tulong, unti-unti naming nabuo ang aming plano upang harapin ang paparating na panganib. Ngunit sa gitna ng aming paghahanda, isang gabi, habang kami nagpapahinga sa aming kampo, narinig namin ang isang kakaibang tunog mula sa kagubatan.
Ang lupa ay tila ba'y umuuga at ang hangin ay punong-puno ng tensyon. Bigla, sa gitna ng aming kampo, lumitaw ang isang nilalang na hindi namin inaasahan. Isang anino mula sa aking nakaraan. Siya ay isang kaibigan na matagal nang nawala, ngunit ngayon ay tila ba'y puno ng galit at puot. Ikaw ang nagdala sa amin ng kapahamakan, sigaw niya habang ang kanyang mga mata ay tila ba'y nag-aapoy. Ikaw ang dahilan kung bakit magigising ang nilalang na iyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Paano naging bahagi ng lahat ng ito ang isang tao na pinagkatiwalaan ko noon. Ang aking mga kakampi ay tila ba'y nagulat din. Ngunit hindi ko maipagkakaila ang katotohanan. May isang bagay sa nakaraan ko na nagbabalik upang guluhin kami sa panahon ng aming pinakamalaking pagsubok. Sa gitna ng kaguluhan, alam kong kailangan kong harapin ito. Ngunit paano? Sa mga susunod na hakbang, kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang mga salita at kung paano kami makakalusot sa ganitong sitwasyon. Ang aming laban ay nagsisimula pa lamang at ang oras ay hindi pabor sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, nararamdaman ko ang apoy sa aking mga kamay, isang paalala na kahit ano pa man ang mangyari, hindi ako nag-iisa sa labanang ito. Ngunit ang tanong ay, sapat na nga ba ang aming lakas upang harapin ang kinabukasan na puno ng pang-anib at lihim? Sa kabila ng mga alingawngaw ng giyera sa paligid, natagpuan ko ang sarili kong nakatayo sa gitna ng isang madilim at malas na kagubatan. Ang mga punong kahoy ay tila nagpaikot sa akin. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa unay, akala ko'y isa na naman itong bangungot, isang panaginip na puno ng kaguluhan. Ngunit ang init sa aking mga palad ay nagsabing hindi ito basta panaginip. Ang apoy sa aking mga kamay ay sumiklab ng may lakas. Tila isang buhay na nilalang na nagmamasid sa bawat galaw ko. Sinasalamin ng mga liwanag nito ang mga kahilahilakbot na detalye ng aking paligid. Alam kong hindi ko na ito maaaring balewalain. Ang kapangyarihang ito, na una kong natutunan sa gitna ng isang bangungot, ay naging bahagi na ng aking pagkatao. Habang naglalakad ako sa landas na gawa ng mga ugat at dahon, nararamdaman ko ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang kagubatan ay tila nabubuhay, bumubulong ng mga lihim sa hangin. Ano ang hinahanap mo? Isang tinig na tila hangin ang bumulong sa akin. Tumigil ako at tumingin sa paligid. Ngunit wala akong nakitang kahit na anong palatandaan ng buhay maliban sa sarili kong paghinga. Ang sagot? Bulong ko? Hindi sigurado kung sino o ano ang aking kinakausap. Paano ko makokontrol ang apoy na ito? Paano ko magagamit ang kapangyarihang ito upang makaligtas? Sa aking paglalakbay, naramdaman ko ang paglapit ng isang presensya, isang malamig, malupit na pagdaloy ng enerhiya na tila naghahanap ng kahinaan. Ang aking mga kamay ay automatikong nagliyab. Ang apoy ay tila may sariling kamalayan. Handang ipagtanggol ako sa anumang panganib. Mula sa likod ng isang malaking puno, lumitaw ang isang nilalang na hindi ko pa nakikita. Ito ay isang mandirigma, ngunit hindi pangkaraniwan. Ang kanyang balat ay tila gawa sa bato, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng malamlam na liwanag. Nararamdaman ko ang kanyang lakas, isang enerhiya na bumubugso mula sa kanyang pagkatao. Hindi ka dapat naririto, sabi ng nilalang. Ang kanyang tinig ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ngunit narito ako, at hindi ko alam kung bakit, sagot ko. Sinisikap na itago ang takot sa likod ng aking mga salita. Ang mandirigma ay humakbang palapit, at sa bawat hakbang ang lupa ay nagngingit-ngit. Ang kapangyarihan mo ay hindi para sa iyo lamang. Ikaw ay isa sa mga pinili, ngunit
may mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking mga balikat. Ang aking mga kamay ay patuloy na nag-aalab, ngunit ang init nito ay tila hindi sapat upang palamigin ang takot na unti-unting bumabalot sa akin. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ko, umaasa sa sagot na magbibigay linaw sa aking sitwasyon. Ngunit bago siya makasagot, naramdaman ko ang pagdating ng iba pang mga nilalang mula sa likod ng mga puno. Lumitaw ang mga mandirigma na may kanya-kanyang elemento. Ang isa'y may kontrol sa hangin, ang isa'y may kakayahan sa tubig, at ang huli ay may kapangyarihan sa lupa. Sila'y nagtipon sa paligid ko, mga matay nakatuon, tila hinihintay ang aking susunod na galaw. Ano ito? Bakit ako? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng kawalang katiyakan. Ikaw ang susi. Sagot ng mandirigmang may balat na bato. Ngunit hindi mo pa nauunawaan ang iyong buong potensyal. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagputok ng enerhiya mula sa aking mga palad. Isang bugso ng apoy na tila may nais iparating. Ang mga mandirigma ay naglakad papalapit. At sa kanilang mga mata, nakita ko ang pag-unawa sa isang bagay na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Ang laban ay hindi dito nagtatapos. Sabi ng mandirigma, ito ang simula. At sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang pagbabago sa hangin. Isang presensyang mas malakas, mas madilim. Sa sko, ang kagubatan ay biglang nag-iba ng anyo. At sa di kalayuan, nakita ko ang anino ng isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng aming naririto. Isang nilalang na tila may kontrol sa lahat ng elemento. At sa kanyang pagdating, naramdaman ko ang pagputok ng apoy sa aking mga palad. Mas maliwanag, mas mainit kaysa dati. Ang laban na ito ay hindi lamang laban para sa pag-unawa sa aking kapangyarihan, kundi laban para sa kaligtasan ng mundong hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa gitna ng kagubatan, sa liwanag ng apoy, alam kong ang laban ay nagsisimula pa lamang. At sa kabila ng aking takot, naramdaman ko ang sigaw ng aking kapalaran na nag-aanyaya sa akin na harapin ang mga hamon. Ngunit paano ko ito magagawa? Paano ko makokontrol ang apoy na tila may sariling kalooban? Habang nagdadrama ang kagubatan, narinig ko ang bulong ng isang tinig. Isang tinig na puno ng lihim at kapangyarihan. At alam kong ito ang simula ng isang kwento na hindi ko na maaaring talikuran. Sa pagmulat ko ng mata, bumungad sa akin ang kisap-mata ng mga apoy na sumasayaw sa paligid. Ang init na mula sa aking mga kamay ay tila ba buhay na nilalang, humuhuni sa pandinig ko, bumubulong ng mga salitang hindi ko maunawaan. Sa kabila ng lahat, may kakaibang kapayapaan akong nadarama, na para bang ang apoy ay bahagi na ng aking pagkatao. Sa kabila ng aking gulat at pag-aalinlangan, unti-unti akong tumayo, tinitingnan ng mundo na tila ba bago sa aking paningin. Ang mga puno sa paligid ay malalaki at matatayog. Ang kanilang mga dahon ay kumikislap sa sikat ng araw na parang mga brilyante. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay tila ba humihinga, umaawit ng himig ng kalikasan. Ano ito? Paano nangyari ito? Tanong ko sa aking sarili, habang pinagmamasdan ng apoy na pumapaligid sa akin. Sa kabila ng takot, may bahagi ng aking isip na nagsasabing yakapin ko ang kapangyarihan, na ito ang aking kapalaran. Ngunit paano ko magagawa iyon kung hindi ko alam ang dahilan ng aking pagkakaroon ng ganitong kakayahan? Habang naglalakad ako sa gitna ng kagubatan, biglang may narinig akong kaluskos. Agad kong itinaas ang aking kamay, handang ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa halip na isang kaaway, isang matandang babae ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang mga mata ay parang mga dagat na puno ng lihim at ang kanyang ngiti
ay puno ng katiwasayan. Ikaw ang pinili, sabi ng matanda habang lumalapit sa akin. Ang apoy ay matagal nang naghihintay ng tagapagmana. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, habang pilit na inuunawa ang kanyang mga salita. Matagal na kaming naghintay para sa iyo, anak. Sagot niya, hinawakan ang aking balikat. Ang iyong bangungot ay hindi aksidente. Ito ang unang hakbang sa pag-unlock ng iyong kapalaran. Sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang maliit na sisidlan na tila ba puno ng alikabok. Pinuksan niya ito at mula doon ay lumabas ang isang liwanag na umikot sa paligid ko, bumalot sa aking katawan. Ang liwanag ay nagbigay sa akin ng mga pangitain, mga larawan ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Nakita ko ang mga mandirigma na may kapangyarihang tulad ng akin, lumalaban para sa kanilang bayan, pinapangalagaan ang kalikasan. Ikaw ang susunod na tagapag-ingat ng apoy, patuloy ng matanda, habang ang liwanag ay unti-unting naglaho. Ngunit may panganib na nag-aabang. Ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad at mga kaaway. Habang nakikinig sa kanyang mga sinabi, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa akin. Ngunit sa likod ng takot ay may determinasyon, isang boses sa loob ko na nagsasabing kaya ko itong lampasan. Bakit ako? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ano ang kailangan kong gawin? Ang apoy ay nagtataglay ng lihim na puwersang magpapabago sa takbo ng mundo. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa sigla. Kailangan mong hanapin ang mga hiyas ng elemento upang makuha ang tunay na kapangyarihan. Ngunit mag-ingat, anak, may mga nilalang na nagnanais na angkinin ang apoy para sa pansariling kapakanan. Bago pa ako makapagsalita, biglang may narinig kaming alingawngaw mula sa malayo. Isang tunog na tila ba isang alon ng galit at puot. Ang lupa ay nagsimulang umuga at ang mga puno ay kumaluskos. Darating na sila. Pulong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan mo nang umalis. Hindi ko alam kung sino ang sila. Ngunit ang takot sa kanyang boses ay sapat na upang magpagalaw sa akin. Tumakbo ako, kasama ng apoy sa aking mga kamay, palayo sa lugar na iyon. Ngunit bago ko pa man maabot ang dulo ng kagubatan, narinig ko ang isang malakas na pagputok sa likuran ko. Isang pahiwatig ng paparating na panganib. Sa aking pagtakas, naramdaman ko ang init ng apoy sa aking mga palad, mas nag-aalab kaysa dati. Alam kong hindi ako pwedeng tumigil. Ang mga hiyas ng elemento ay nasa aking isipan, ang pangako ng kapangyarihan at ang responsibilidad na dala nito ang nagtutulak sa akin. Ngunit sa likod ng aking isipan ay may isang tanong na hindi maalis. Sino ang mga nilalang na nagnanais na angkinin ng apoy? At bakit tila napakalakas ng kanilang galit? Sa bawat hakbang, alam kong papalapit na ako sa kasagutan, sa isang landas na puno ng mga lihim at panganib. Habang papalayo ako, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya sa paligid. Parang may nagmamasid sa akin, nag-aabang sa aking susunod na galaw. Sa kabila ng takot, isang bagay ang sigurado. Hindi ako nag-iisa sa labanang ito. May mga kakampi at may mga kaaway. At sa gitna ng lahat, isang tanong ang bumabalot sa aking isip. Ano ang tunay na lihim ng mga alab? Nagising ako sa isang madilim at malamig na silid. Tanging ang kumikislap na liwanag ng apoy sa aking mga kamay ang nagsilbing gabay sa aking paligid. Sa bawat paghinga, ramdam ko ang init na dumadaloy sa aking mga ugat. Isang paalala ng kapangyarihang hindi ko hiniling, ngunit ngayoy bahagi na ng aking pagkatao. Ang bangungot na nagdala sa akin sa estado ng pagiging mandirigma ay tila isang panaginip na hindi ko maalis sa aking isipan. Ang mga imahe ng apoy na lumalagablab sa paligid ko, ang mga boses na walang pangalan,
ang mga pangako ng kapangyarihan. Lahat ito ay bumalik sa akin habang sinusubukan kong unawain ang aking kalagayan. Sa sulok ng silid, may isang lumang salamin na tila nagaanyaya sa akin. Lumapit ako at sa pagtingin ko sa aking refleksyon, nakita ko ang isang taong hindi ko lubos na kilala. Ang aking mga mata ay kumikislap na tila mga baga. Ang aking balat ay tila may ningning na hindi ko dati taglay. Paano naging ako ito? Anong kapalaran ang naghihintay sa akin bilang isang mandirigmang may apoy sa kamay? Hindi ko namalayan ang oras sa aking pagkakaupo roon, ngunit naramdaman ko ang presensya ng iba sa aking paligid. Isang bulong ang nagmula sa kawalan, isang tawag mula sa di kilalang nilalang. Ikaw ang napili, wika ng tinig, puno ng awtoridad at misteryo. Ang kapangyarihan mo ay hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa buong mundo. Bago pa man ako makapagsalita, biglang nagbukas ang pinto sa aking silid. Isang liwanag ang pumasok, kasama ang isang silweta ng isang tao, isang babae, na may mahabang buhok na tila kumikinang sa dilim. Ako si Elara, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Ako ang gabay mo sa landas na tatahakin mo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may tiwala agad ako kay Elara. Ang kanyang presensya ay tila isang pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Ano ang layunin ko? Tanong ko, puno ng pag-alinlangan, ngunit umaasa sa sagot na kanyang ibibigay. Ang mundo ay nasa panganib, tugon niya, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang mga bituin. Mayroong mga nilalang tanakon na nagtatangkang kunin ang kapangyarihan ng apoy. Kailangan mong pigilan sila. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, bawat pintig ay tila isang dagundong ng apoy. Paano ko magagawa iyon? Tanong ko, puno ng pag-alala at takot. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa labas. Ang lupa ay yumanig at ang mga alikabok ay lumipad sa paligid. Kailangan nating umalis. Sigaw ni Elara. Hinawakan ang aking kamay at hinila ako palabas ng silid. Sa labas, ang mundo ay tila isang lugar ng kaguluhan. Ang mga nilalang na puno ng kadiliman ay naglalakad sa lupa. Kanilang mga mata ay pula na parang dugo. Ang aking apoy ay nag-init na tila tumutugon sa kanilang presensya. Ito ang maangay na ang mga nilalang na hinahanap ka, sabi ni Elara. Habang tumatakbo kami, ang kanyang mga hakbang ay puno ng bilis at likse. Kailangan mong labanan sila. Hindi ko alam kung paano, ngunit naramdaman ko ang apoy sa aking kamay na lumakas. Isang bagong lakas ang dumaloy sa akin. Isang kapangyarihang tila mula sa puso ng mundo. Hinarap ko ang mga nilalang at sa unang pagkakataon, ginamit ko ang apoy hindi lamang bilang proteksyon, kundi bilang sandata. Ang kanyang init ay nag-alis sa mga nilalang. Ang kanilang mga sigaw ay naglaho sa hangin. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang nakakatakot na presensya ang lumitaw mula sa kawalan. Isang nilalang na may higit na lakas. Ang kanyang katawan ay tila isang kawalan. Ang kanyang mga mata ay parang mga hukay ng kamatayan. Ako si Zephyr, wika ng nilalang. Ang kanyang tinig ay malamig at walang buhay. Ikaw ay bahagi ng hula, ngunit hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran. Ang kanyang mga kamay ay naglabas ng kadiliman, isang enerhiya na sumalungat sa apoy na nasa akin. Ramdam ko ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang lakas, na tila walang kapantay. Ang iyong apoy ay hindi sapat, sabi niya. At naramdaman ko ang takot na bumabalot sa akin. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang biglang liwanag ang nagmula sa likod ko. Si Elara, ang kanyang mga mata, ay puno ng liwanag, isang enerhiyang hindi ko pa nakita. May pag-asa pa, wika niya, at ang kanyang tinig ay puno ng tapang. Ang kwento mo ay hindi nagtatapos dito. Sa isang iglap,
Naramdaman ko ang isang bagong kapangyarihan na dumadaloy sa akin. Isang pag-asa na hindi ko alam na mayroon ako. Ngunit bago ko pa man maunawaan ang lahat, ang mundo ay biglang nagdilim. At naramdaman ko ang pagkawala ng aking mga malay. Ano ang nangyari? Anong bagong kapalaran ang naghihintay sa akin? Ang mga katanungan ay bumabalot sa akin habang ang kadiliman ay nagpatuloy. Ang aking kwento ay tila isang patuloy na paglalakbay sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ang apoy na ngayon ay bahagi ng aking pagkatao ay hindi lamang isang kakayahan, kundi isang sumpa na kailangang pag-aralan at kontrolin. Sa aking paglalakbay, nakilala ko ang iba't ibang tao na nagbigay sa akin ng mga pahiwatig kung paano ko magagamit ang aking kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga payo, parang may kulang pa rin. Isang umaga, nagising ako sa kakaibang pakiramdam. Ang aking paligid ay tila nagbabanta at ang aking puso ay puno ng kaba. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero alam kong may mangyayari. Lumabas ako ng bahay at naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may daladalang mensahe. Ang mga puno ay nagsasayaw sa hangin at ang mga ibon ay tila nag-uunahang umalis. Ito ang araw na dapat ay pupunta ako sa bayan upang makipagkita kay Matandang Silas, isang tagapag-alaga ng mga lihim ng mundo. Habang naglalakad, bigla kong narinig ang malakas na kalabog sa likod ko. Hindi ko alam kung ano ang nagdulot nito, pero nagmadali akong tumakbo. Ang aking puso ay kumakaripas, at ang aking isipan ay nagpapaligsahan sa mga tanong. Ano ang nangyari? Sino ang nasa likod nito? Nang makarating ako sa tindahan ni Matandang Silas, agad kong napansin ang pagkasira ng kanyang pintuan. Sa loob, ang mga bagay ay nagkalat at ang mga libro ay nakahandusay sa sahig. Ngunit walang senyales ng pagnanakaw. Ito ay tila may hinahanap. Si Silas ay nakaupo sa isang sulok at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Bakit? Ang tanging nasabi niya nang makita ako. Bakit ngayon? Hindi ko alam kung ano ang kanyang tinutukoy, ngunit sa aking dibdib ay naramdaman ko ang init ng apoy. Ano ang nangyari, Silas? Tanong ko, habang ang apoy sa aking kamay ay nag-aalab, handang ipagtanggol kami kung kinakailangan. Ito ay tungkol sa iyo, sagot ni Silas, habang dahan-dahan siyang tumayo. Ang iyong apoy, may koneksyon ito sa mas malaking misteryo, at ngayon, natuklasan na nila ito. Natuklasan? Sino? Bago pa man siya makasagot, narinig ko ang mga yabag sa labas. Ang mga anino ay dumarami, at alam kong hindi ito mga kaibigan. Silas, kailangan nating umalis. Sigaw ko, habang hinawakan ko siya sa braso. Ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, tiningnan niya ako ng mariin. Mayroon kang dapat malaman bago pa man tayo umalis, sabi niya, habang siya'y naglalakad patungo sa isang shelf at may kinuha. Isang lumang libro na puno ng alikabok. Nandito ang sagot sa iyong katanungan, sabi niya, habang iniabot niya sa akin ang libro. Ang iyong kakayahan ay hindi lamang isang regalo. Ito ay isang susi. Isang susi na magbubukas sa pinto ng mga matagal nang nakatagong lihim. Tumingin ako sa kanya, hindi sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Anong pinto? Anong mga lihim? Bago ka pa man nagising, bilang mandirigmang may apoy sa kamay. Paliwanag ni Silas. May mga sinaunang nilalang na nagtataglay ng parehong kapangyarihan. Sila ay mga tagapangalaga ng balanse ng mundo. Ngunit sila ay nawala at ang kanilang kapangyarihan ay napunta sa iyo. Habang sinasabi niya ito, naramdaman ko ang bigat ng bawat salita. Tila bumubuo ng koneksyon sa aking nakaraan na hindi ko pa natutuklasan. Ang mga yabag ay patuloy na papalapit at alam kong oras na para kumilos. Silas,
Kailangan na nating umalis, sabi ko, habang pinipilit kong intindihin ang lahat ng impormasyong kanyang ibinigay. Ngunit, bago pa man kami makalabas, isang malakas na pagsabog ang nagpagiba sa pintuan. Ang mga anino ay pumasok at sa kanilang gitna ay ang isang taong may kakaibang presensya. Ang kanyang mga mata ay tila apoy din at alam kong hindi siya basta kalaban. Ang iyong oras ay dumating na, sabi niya, habang ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang susi ay kailangan naming makuha at hindi ka namin hahayaang magtagumpay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang apoy sa aking kamay, mas malakas kaysa dati. Ang aking puso ay puno ng determinasyon, ngunit ang takot ay naroon pa rin. Alam kong ito ang simula ng isang mas malaking laban. Ngunit sino siya? At ano ang tunay niyang layunin? Ang mga tanong ay nagpatuloy sa aking isipan habang kami nagkaharap. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang apoy sa aking kamay ay hindi lamang isang kapangyarihan. Ito ay isang responsibilidad na kailangan kong pagtagumpayan, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa kinabukasan ng mundo, sa pagdilat ng aking mga mata. Agad kong naramdaman ang init na bumabalot sa aking mga kamay. Ang apoy na tila bahagi na ng aking pagkatao ay naging mas pamilyar, parang pangalawang balat, sa kabila ng gulat na dulot nito noong una kong pagkagising. Ngayon ay tila naging natural na sa akin ang pagkakaroon ng kapangyarihang ito. Ngunit sa kabila ng lahat, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Saan ba talaga nagmula ang kapangyarihang ito? At bakit sa akin ito napunta? Habang nagmumuni-muni ako, napansin kong unti-unting bumukas ang pintuan ng aking kwarto. Si Mira, ang matalik kong kaibigan, ay pumasok na may daladalang tasa ng kape. Mukhang kailangan mo ito, sabi niya habang inaabot sa akin ang tasa. Tumango ako bilang pasasalamat at tinanggap ang inumin. Salamat, Mira. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Sabi ko habang nilalasap ang init ng kape na tila sumasabay sa init ng aking mga kamay. Ngumiti siya at umupo sa tabi ko. Alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na ikaw na ang pinag-uusapan ng buong bayan, ang lalaking may apoy sa kamay. Sino ang mag-aakala? Tama ka, sagot ko. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano ko ito makokontrol ng lubos. Parang may sariling buhay ang apoy na ito. Natahimik kami sandali, parehong nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang. Mula sa labas, naririnig namin ang mga bulong-bulungan ng mga tao, ang kanilang mga haka-haka tungkol sa akin. Sa isang iglap, nagkaroon ako ng ideya. Mira, sa tingin mo ba, may iba pang tulad ko? Nagulat siya sa tanong ko. Ano ang ibig mong sabihin? Baka hindi lang ako ang nagising na may kapangyarihan. Baka may iba pang tulad ko na nagtatago, natatakot, o nagtataka rin kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Isang sandali ng katahimikan ang lumipas bago siya sumagot. Iyan ang hindi natin alam, pero hindi ba't dapat nating alamin? Napangiti ako sa kanyang sagot. Alam kong sa likod ng kanyang mga mata ay ang determinasyon na alamin ang katotohanan. Tara, simulan na natin, sabi ko, puno ng pag-asa. Pumunta kami sa bayan upang maghanap ng mga sagot. Kahit saan kami magpunta, naroon ang mga tao, nag-uusap tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kanilang paligid. May mga kwentong nagsasabing may mga anino na gumagalaw ng mag-isa, mga bulalakaw na bumabagsak sa lupa, at mga hayop na bigla na lang naglalaho. Lahat ng ito ay tila konektado sa mga kakaibang kapangyarihan na tila nagising kasabay ng akin. Habang naglalakad kami ni Mira sa makipot na eskinita ng bayan, bigla kaming nakaramdam ng malamig na hangin na tila bumalot sa amin. Isang anino ang humarang sa aming daraanan.
Ang anino ay nagmula sa isang lalaking may kakaibang aura. Tila may sariling mundo ang kanyang presensya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, hindi sa apoy, kundi sa malamlam na liwanag ng buwan. Ako'y nagising na may kapangyarihan, tulad mo, sabi ng lalaki. Ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Ngunit sa halip na apoy, ang aking kakayahan ay ang kontrolin ang hangin. Napatitig ako sa kanya, naguguluhan, ngunit puno ng pag-asa. Ano ang ibig mong sabihin? May iba pang tulad natin? Tumango siya, at sa kabila ng kanyang malamig na presensya, may kapayapaan sa kanyang mga mata. Oo, at hindi tayo ang huli. Ang mga kapangyarihang ito ay hindi aksidente. May dahilan ang lahat. Biglang umihip ang hangin, mas malakas kaysa dati. At sa isang iglap, nawala ang lalaki na tila isang anino lamang. Naiwan kaming nagtataka ni Mira, puno ng katanungan, ngunit may bagong pag-asa. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At alam kong ang mga sagot sa aming mga tanong ay hindi madaling makukuha. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Hindi ako nag-iisa. Sa mundong ito, may iba pang tulad ko. May kapangyarihan, may misteryo, at may misyon. Sa aming pag-uwi, isang pag-aalala ang muling bumalot sa akin. Ano ang susunod na hakbang? Paano namin makokontrol ang kapangyarihan sa loob namin? Ngunit bago pa man ako mag-isip ng mas malalim, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulat sa akin. Sa isang sulok ng aking mata, nakita ko ang isang maliit na alingawngaw ng apoy, ngunit hindi mula sa aking mga kamay. Sa likod ng isang gusali, isang batang babae ang tahimik na nagmamasid, at sa kanyang mga palad, naroon ang parehong apoy na tila kumikislap sa aking mga kamay. Hindi niya ako nakikita, ngunit alam kong isang araw magtatagpo ang aming mga landas. At sa araw na iyon, ang tunay na simula ng aming paglalakbay ay magaganap. Ang mundo ay puno ng mga lihim at kami ay magsisimula ng maghanap ng kasagutan. Ako'y nagising sa isang malamig na umaga. Ang mga sinag ng araw ay tila nagmamakaawa na pumasok sa aming bahay, ngunit ang kanilang pagpasok ay hinarangan ng makapal na ulap. Sa aking pagkamulat, agad kong naramdaman ang kiliti ng apoy sa aking mga palad na para bang isang pamilyar na kaibigan na bumabalik para magpaalaala na hindi ako nag-iisa. Sa kabila ng lahat, ang kapangyarihang ito ay naging bahagi na ng aking pagkatao kahit na ang ugat nito ay nagmula sa isang bangungot. Ang bangungot na iyon ay tila isang matagal ng alaala, ngunit ang marka na iniwan nito sa akin ay hindi kailanman nawala. Isang gabi, sa gitna ng aking mga yakap sa dilim, naramdaman ko ang isang silab na hindi ko maipaliwanag. Ang apoy ay bumalot sa akin, ngunit sa halip na masaktan, naramdaman ko ang seguridad sa pag-iinit nito. Mula noon, hindi na ako naging karaniwan. Ang apoy ay naging aking kasangkapan, isang anino na lagi kong kasama. Sa paglipas ng mga araw, natutunan kong gamitin ang kapangyarihang ito sa iba't ibang paraan. Sa una, ang aking mga pagsubok ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ano ang maaring gawin ng isang tao na may ganitong kakaibang kakayahan? Ngunit sa pagsasanay at pagtanggap, natutunan kong kontrolin ito, gawing isang sandata para sa proteksyon at isang kasangkapan para sa pag-unawa sa sarili kong kakayahan. Ngunit sa umagang ito, may kakaibang nararamdaman akong pag-alinlangan. Parang may bumubulong sa aking isipan, isang paalala na ang aking kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Ang aking bayan ay naging tahimik. Tila may paparating na unos, ngunit walang sinuman ang makapagpaliwanag. Sa ganitong mga pagkakataon, ang aking apoy ay naging tanglaw sa kadiliman. Nagbibigay liwanag at pag-asa sa mga naguguluhan. Lumabas ako ng bahay, ang aking mga palad
ay nag-aapoy ng banayad, nagbibigay init sa malamig na hangin. Sa aking paglalakad, nakita ko ang aking mga kaibigan, sina Lila at Ramon. Sila ang naging karamay ko sa aking mga pagsubok, hindi lamang sa pag-unawa sa aking kapangyarihan, kundi sa pagtanggap sa bagong landas na aking tatahakin. Lila, Ramon, ang tawag ko sa kanila habang papalapit. May kakaiba ba kayong nararamdaman sa bayan? Sumagot si Lila. Oo, parang may bumabalot na misteryo. Ang mga tao ay tila nag-iingat. Parang may takot na hindi nila maipaliwanag. Sang-ayon ako, sabi ni Ramon. Mula pa kahapon, may nararamdaman akong kakaibang enerhiya. Parang may nagmamasid sa atin. Sa aming pag-uusap, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin. Parang may presensya na hindi ko maipaliwanag. Ang aking apoy sa mga palad ay biglang lumakas. Tila may nagbibigay ng babala. Bigla kong narinig ang isang sigaw mula sa likuran. Isang batang babae ang tumatakbo. Tila may hinahabol. Tulungan ninyo ako! Ang kanyang tili puno ng takot. Agad kaming nagtakbuhan patungo sa kanya. Ang aking apoy ay naging mas maliwanag, handang ipagtanggol ang batang inosente. Sa likod niya, nakita namin ang isang grupo ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay puno ng puot, tila na kontrol ng isang hindi kilalang puwersa. Anong nangyayari? Tanong ni Ramon habang hinahanda ang kanyang sarili para sa anumang panganib. Nakita ko ang takot sa mata ng batang babae na para bang ang kanyang kaluluwa ay hinahabol ng kadiliman. Sila ay nakontrol ng isang nilalang. Sabi niya habang humihingal. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Ngunit alam ko na ito ang simula ng isang mas malaking laban. Ang aking apoy ay nagliyab, handang harapin ang mga taong kumikilos ng hindi normal. Ngunit sa aming paghahanda, isang matinding hangin ang dumaan at mula sa kawalan, isang figura ang lumitaw. Isang lalaki, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng bughaw na apoy. Ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan. Nagulat ako, hindi dahil sa kanyang anyo, kundi sa kanyang aura na tila pamilyar. Ikaw? Ang sabi ng lalaki. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, ay may kakayahang tulad ko. Ngunit hindi mo alam ang buong potensyal nito. Agad kong naramdaman ang pagkatakot at pag-asam sa kanyang pahayag. Sino siya? At ano ang ibig niyang sabihin? Ang kanyang mga mata ay tila bumabasa sa aking kaluluwa, naghahanap ng sagot sa tanong na hindi ko maipaliwanag. Magkikita tayo muli, ang sabi niya bago biglang naglaho. Ang kanyang presensya ay iniwan ang hangin na puno ng misteryo. Sa pag-alis niya, naramdaman ko ang bagong pag-asa at takot. Sino ang lalaking iyon? Ang kanyang kakayahan ay tila mas malakas, mas makapangyarihan. At sa mga oras na iyon, natanto ko na ang aking paglalakbay ay malayo pa sa pagtatapos. Ang kwento ko ay nagsisimula pa lamang at tila may mga lihim na naghihintay na matuklasan. Ang tanong na bumabalot sa akin ngayon ay, ano pa ang aking matutuklasan sa kapangyarihang ito? At sino ang lalaking iyon na tila nag-uudyok ng bagong kabanata sa aking pakikipagsapalaran? Mula nang magising ako isang umaga na may kakayahang mag-apoy sa aking mga kamay, ang aking buhay ay nagbago ng hindi ko inaasahan. Ang dating tahimik at simple kong pagkatao ay napalitan ng kasabikan at takot. Takot sa kung ano ang maaari kong gawin at kasabikan sa kung paano ko matutuklasan ang buong potensyal ng aking kapangyarihan. Sa aking paglalakbay, patungo sa pag-unawa ng aking kakayahan, natutunan kong kontrolin ang apoy na tila sumasayaw sa aking mga daliri. Nagsimula akong mag-ensayo sa isang liblib na gubat, isang lugar kung saan ang mga puno ay sapat na mataas upang maitago ako mula sa mga mata ng sinuman. Sa bawat pagdaan ng araw, ang aking koneksyon sa elemento ng apoy ay lumalalim.
Nararamdaman ko ang init nito sa aking mga ugat, ang pulso ng kapangyarihan sa bawat pintig ng aking puso. Isang araw, habang nasa kalagitnaan ako ng aking ensayo, napansin kong may kakaibang nangyayari. Ang apoy sa aking mga kamay ay tila nagbabago. Nagkakaroon ito ng hugis, isang hugis na hindi ko mawari. Sa una, inakala kong ito'y bunga lamang ng aking imahinasyon, ngunit nang magtagal, lumitaw ang isang mukha sa gitna ng apoy. Isang mukha na hindi ko kilala, ngunit parang may malalim na koneksyon sa akin. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ano ito? Sino siya? Bakit siya lumilitaw sa apoy na aking nilikha? Sa kabila ng takot, hindi ko maiwasang madama ang isang uri ng pagkakaintindihan. Parang ang apoy ay naglalaman ng lihim na matagal nang nakatago sa likod ng aking kamalayan. Sa mga sumunod na araw, sinikap kong alamin kung ano ang ibig sabihin ng mukha sa apoy. Nag-research ako, nagtanong sa mga kilalang eksperto sa mga elemento, at naghanap ng sagot sa mga sinaunang teksto. Ngunit sa kabila ng aking pagsisikap, nanatiling misteryo ang imahe. Hanggang isang gabi, sa gitna ng tahimik na gabi, narinig ko ang isang bulong habang ako'y natutulog. Isang bulong na tila nagmumula sa loob ng aking isip. Ikaw ang hinirang, sabi ng tinig. Ang apoy ay hindi lamang kapangyarihan, kundi isang susi sa nakaraan. Nagising ako mula sa bangungot na iyon, pawisan at hingal. Hindi ko alam kung ano ang susi at ano ang nakaraan na tinutukoy ng tinig. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagtulak sa akin upang magpatuloy sa paghahanap. Sa aking puso, alam kong may malalim na kahulugan ang aking kapangyarihan. Isang kahulugan na dapat kong tuklasin. Sa aking paglalakbay, nakilala ko si Mara, isang babae na may kakayahang makipag-usap sa mga elemento. Siya ang nagsabi sa akin na ang apoy sa aking kamay ay hindi lamang isang kapangyarihan, kundi isang pahiwatig ng mas malalim na koneksyon. Ang mukha sa apoy, sabi niya, ay ang susi sa iyong tunay na pagkatao. Sinimulan namin ang pagsasanay na magkasama. At sa tulong ni Mara, natutunan kong bumuo ng komplikadong mga hugis mula sa apoy. Ang mga hugis ay naglalaman ng mga simbolo at mensahe na nauukit sa hangin. Mga mensahe na nag-uugnay sa akin sa nakaraan na hindi ko maalala. Isang araw, habang kami nasa gitna ng pagsasanay, isang matinding liwanag ang sumabog mula sa aking mga kamay. Ang liwanag ay lumaganap sa buong gubat. At sa gitna nito ay lumitaw ang isang pinto, isang portal na nagliliwanag sa kulay ng apoy. Ang portal ay tila nagaanyaya, ngunit may halong panganib na hindi ko mawari. Mara, ano ito? Tanong ko, nanginginig ang boses. Ang iyong kapanganakan, sagot niya, tila may alam na hindi ko pa natutuklasan. Ang portal ay ang daan patungo sa iyong nakaraan, kung saan nagsimula ang lahat. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang isang uri ng tawag mula sa loob ng portal. Isang tawag na hindi ko kayang labanan. Sa loob ng aking puso, alam kong ito ang susi sa pag-unawa, sa misteryo ng aking kapangyarihan. Habang unti-unti akong lumalapit sa portal, nararamdaman ko ang init ng apoy sa aking paligid. Ang liwanag ay nagiging mas maliwanag at naririnig ko ang mga bulong mula sa kabilang panig. Mga bulong na tila nag-uutos sa akin na pumasok. Ngunit sa huling hakbang, bago ko maabot ang portal, biglang nawala ang liwanag. Ang gubat ay bumalik sa dati nitong anyo at ako'y naiwan na nag-iisa sa gitna ng kadiliman. Mara, sigaw ko, ngunit walang sumagot. Sa dulo ng aking paglalakbay, ang misteryo ay hindi pa rin natutuklasan. Ang portal ay naglaho, ngunit ang tawag nito ay nananatiling buhay sa aking puso. Ang apoy sa aking kamay ay patuloy na bumubulong ng mga lihim na hindi ko pa nauunawaan. May twist sa aking kwento
At alam kong ito'y simula pa lamang. Sa likod ng apoy ay may misteryo. Isang misteryo na magdadala sa akin sa isang paglalakbay na hindi ko inaasahan. Ang aking kapangyarihan ay hindi lamang isang regalo, kundi isang hamon. Isang hamon na dapat kong harapin at pagtagumpayan.